Nagtatanong ng mga reporter si Hunter Juno Kim, ano ang pakiramdam na ikaw ang unang nakarating sa ranggo ng SSS sa mundo, naging pinakamagaling ka sa buong mundo sa loob lamang ng isang taon ng pag-up o sa pinakamataas na ranggo sa Korea? Totoo bang nakakuha ka ng offer mula sa International Hunter Association? Ang next dungeon daw ay isang ultra high risk level. Kung ano ang nararamdaman mo, maaari kang magbigay ng isang payo sa mga kabataan na naghahangad na maging isang hunter. Sa isip ng ating bida, ito ang unang operasyon na ginawa namin sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko akalain na nag-uusap sila tungkol dito, ngunit dumagsa na ang mga reporter sa paligid ng dungeon. Kaya sinabi ng reporter ang pamantayan para sa mga ito ay isang hunter. Ang asul na gate na kamakailan lamang ay lumitaw ang pinakamainit na kontrobersyal. Kaya sa isip na ng ating bida na si Juno Kim, ngayon ay dapat na isang bihirang pagkakataon para sa kanila, at sinabi pang ng ating bida sa mga reporter ay pasensya na gusto ko munang tumuon sa Anan Akop sa dungeon sa ngayon. Kaya sa isip-isip ng ating bida, mukhang alam na nila ang sasabihin ko kaya hindi na nakapagsalita ang mga reporter. Kaya sa isip ng ating bida na malamang makakakuha sila ng kredito sa pamamagitan lamang ng pagpapalabas ng aking boses, maaari ko silang bigyan ng espesyal na bagay ngayon. Kaya sumigaw na ang ating bida na si Juno Kim, isang bagay ang sigurado na lagi naming inuuna ang kaligtasan ng mga mamamayan at hindi namin pinaplano na baguhin iyon anumang oras sa lalong madaling panahon. Kaya sinabi na ng ating bida yun lang at naglakad na nga siya papasok ng dungeon. Tapos nagsalita ang isang reporter sa kabila ng lahat ng mga kontrobersyal, tiyak na siya ang pinakamahusay, at sabi pa ng kalapit niyang reporter ay ang pagiging pinakamahusay ay tiyak na isang bagay. Sa isip ng ating bida na save ang aking imahe sa ngayon, at biglang may nagsalita naman sa likod niya. Tinatanong ang ating bida, Hunter Kim, may masasabi ka ba tungkol sa insidente ng pag-atake ng cleaning team? Kaya napatigil siya sa paglalakad, at napalingon naman siya sa kanyang likudan at tinanong niya kung sino yun. At naalala ng ating bida ang pag-atake ng mga tauhan ng pangkat ng paglilinis ng piitan, at hinagis ng ating bida ang lalaki sa pader. At nagulat naman ang ating bida sa lalaki, at sabi naman ng nagtatanong na lalaki sa ating bida na nabigla pa, naiintindihan ko na gusto mong magpanggap na hindi ito nangyari, pero sapat na ang narinig ko para malaman ko, pero kilala ko personal yung lalaking binugbog mo. Sabi pa ng lalaki na ang pinakadakila sa mundo ay may ibig sabihin. Sa isip pa ng durodemonyong lalaki habang nakangiti na paano ka hindi naging headline pagkatapos mong bugbugin ang isang matanda. Hey! Pinainit mo ba yan? At sabi pa ng nagbubulungan na reporter, ang hunter na si Juno Kim ay sinalakay ang isang sibilyan. Ito ay isang exclusive. Naging seryoso na nga ang ating bida, at sinabi pa ng ating bida na kakabaliw na chismis iyon. Habang naglalakad na papasok ng dungeon ang ating bida, pinuri pa ng durodemonyong lalaki at sabi pa niya, gayon paman, good luck sa iyong pananakop ngayon gaya ng dati, at dagdag pa niya ang mga pinakamagaling na hunter sa mundo na si Juno Kim. At pagpasok ng team ng ating bida, bigla silang nagulat sa nakita nila. At nalipat ang series sa Korea Association of Supernatural Ability Management, itinatag upang protektahan ang bansa at ang mga mamamayan nito mula sa dungeon at sa mga halimaw. At naglabasan na nga ang mga halimaw sa dungeon break, at makikita ang mga tao ay takot na nagsisitakbuhan. At sinabi ng mga tauhan ng association na tinipon ng samahan ang mga may supernatural na kakayahan at bumuo ng 4 na team ang mga pangkat ng operasyon na nakatalaga sa mga pananakop. At makikita natin ang isang paa ng isang hunter na nakaapak sa ulo ng isang halimaw. Sila na nga ang ating bida na kabilang sa mga ito. Ang Operation Team 1 ay itinuturing na pinakapiling puwersa, kaya tagumpay ang paglinas sa dungeon sa bawat miyembro na kilala bilang pinakamahusay na mga hunter. Kita natin ang ating bida na nakatingin sa kanyang paahan na may iniisip. Makikita natin ang ating bida na nasa YouTube na pinag-uusapan ng mga manunood na kontrobersyal dahil siya ang pinakamalakas na hunter sa mundo na umatake sa sibilyan, at sabi naman ni Goyle na hindi ang unang pagkakataon. Bumubuhos ang mga patotoo, at sabi naman ni Jinwoo inihayag ang tunay na panig ng hero hunter. At pinag-uusapan talaga ang ating bida na si Juno Kim sa YouTube, kaya tinignan niya ang kanyang cellphone at galit na galit niyang sinabi, sino ang bastos na iyon? Kaya tinanong siya ng kasama niyang babae na anong mali, naging maayos naman ang pagsakop, at sumagot naman si Juno Kim, sabi ko sayo para masigurado na hindi malik ang insidente. At sinabi naman na kaniyang kasamang babae na ginawa ko, at pasiga naman ang ating bida na tapos paano nakalabas sa internet at kumalat pa sa buong mundo.
Habang umaandar ang kotse kaya tinanong niya sa kanyang kasamahan saan siya galing teams. Sa amin linggo-linggo hindi siya reporter. Hindi siya tao. Kaya sabi ng ating bida kalokohan yun saka paano niya nalaman. Isip ng ating bida siya ang anak ni John Tae Park ang cleaning team leader. Kaya napamura na lang ang ating bida at sa isip pa niya hindi lang iyon ang problema. Sabi pa ng kanyang driver na babae bumubuhos ang mga patutuo tungkol sa iyong nakaraan lalala lang dito kaya magtagal sabi pa ng babae walang laman ang iyong schedule. Kaya isipin mo itong bakasyon. Sabi ng ating bida tignan mo Miss Lee inalis ko kung sino man ang humadlang sa akin. Sabi naman ni Miss Lee natutuwa ako sagot naman ng ating bida sa kabahala na kung ang mga bagay ay mawalan ng kontrol, yun na ang katapusan ng aking karera. Sabi ni Miss Lee gagawin ko ito wala naman nasabi ang ating bida. Sabi ng ating bida seriously kung pakiramdam ko ay nakikipag-usap ako sa isang makina kalimutan mo na. Anong sabi ni Charman sabi ni Miss Lee hindi gaano. Busy siya sa offer ng International Association iminumungkahi kung maghintay ka hanggang sa mawala ito sagot naman ng ating bida huwag kang magpatawa ibig sabihin lang ay ayaw niyang magsalita. Sino nakakaalam? Baka matanggal ako. Sabi ng Sherman ako ang nagdala sa kanya hanggang dito hindi ko siya hahayaang makaalis dito. Sabi ni Miss Lee nakikita ko sabi ni Juno Kim ikaw ba ay tulad ng isang robot o isang bagay ang sabi ni Miss Lee wag kang mag-alala. Ang iyong rank ay nananatiling hindi nagbabago sa kabila ng iyong pampublikong imahe ay hindi babawiin ang iyong alok sabi ni Juno Kim mas mabuting kung ganon. Dala ng ating bida na puno ako sa sandaling nabasa ko ang article pagkatapos ng pananakop at nasuntok hanggang ng ating bida ang pader kaya napamura na lang ang ating bida at pinapakalma. Siya ng kanyang kasamahan niyang lalaki at sinabi naman ng babae hindi siya mapigilan sa puntong ito sabi ng lalaki eto na naman. Dito maraming tumatawag sa pangalan ng ating bida at nagpapasalamat sa kanya at sa pagligtas sa buong mundo. Patigil naman siya sa kanyang pag-iisip nang nagtanong si Miss Lee bakit mo ginawa ang kahit anong paraan at sinabi ng ating bida sinabi ko sa iyo pumunta siya at hinawakan muna ang kwelyo ko. Tanong ni Miss Lee ano naman ang dahilan para gawin niya yon. Miss Lee kay Juno Kim hindi ka talaga nakakasama sa cleaning team ngunit hindi ka pa direktang nasangkot sa kanila hanggang ngayon. Tugon pa ng ating bida kahit ano hindi ko na maalala pagbalik ko. Ako na ang bahala sa gento na yan ano nga ulit ang pangalan niya sabi naman ni Miss Lee ang pangalang nun John Tae Park. Di pa ng ating bida na posigaw oo dinala siya ng bastos na yun sa akin kailangan kong makipag-ayos sa kanya bago ang mga bagay na maalis sa aking mga kamay. Makikita natin ang sasakyan nila na mabilis na umaandar sabi pa ni Miss Lee na intindihan ko sir sabi pa ni Juno Kim na nagbuntong hininga hindi ako iiwan ng mga tao sa kapayapaan. Kita natin ang ating bida na gulat sa kanyang nakita. Isang truck na nga ang mabilis na babangga sa kanila at sabi pa ng ating bida na napasigaw sa harap mo. Makikita natin na silang dalawa ay parehas na nabigla sa kanilang nakita sa kanilang unahan. Na malapit na ngang magtama ang kanilang sasakyan sa isang truck at konting-konti na lang magtatama na ang unahan ng truck sa unahan ng sasakyan nila. Mabilis naman kumilos ang ating bida na gumamit ng skill na time control mabilis naman niyang napalihis ang kanilang sasakyan sa truck na babangga sa kanila. Sa isip pa ng ating bida kung na-late ako ng gamit ng skill ko patay na sana kami. Ang truck na iyon ay hindi nag-alinlangan sabi pa ng ating bida patay na ba ang mga bastos na yan. Gut naman si Miss Lee nang hindi ko alam sir habang nanginginig sa takot. At makikita natin may nagbukas ng pinto sinabi pa ng bida sinong naglakas ng loob. Sabi ng ating bida kay Miss Lee na umalis na at makikita natin na naglalakad na ang ating bida, nang biglang may lalabas sa kanyang inaapakan. Lumabas na nga ang mga trap na huhuli sa kanya na bigla na nga ang ating bida at na-trap na nga siya sa isip pa ng ating bida ito ay trap para sa mga hunter hindi ako makagalaw. Bigla na ngang may sumulpat na track sa kanyang likudan paglingon ng ating bida na bigla na nga siya sa kanyang nakita sa isip ng ating bida wala na akong magagawa. At tumama na nga sa kanyang likod ang track at napasuka na nga siya ng dugo at makikita natin na may isa pang track ang babangga sa kanya. At tuluyan na nga nagtama ang dalawang truck sa ating bida at isang malakas na pagsabog na nga ang nangyari. Naglabasan na nga ang usok ng pagsabog. May dalawang paa na ang naglalakad papalapit sa ating bida. At napabuntong hininga na nga ang ating bida at napasabi siya ng sobrang nakakaloka ang araw na ito. Sabi pa ng ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata lakas ng loob mong hamunin ako.
Naghanda na nga ang mga sundalo sa pag-atake sa ating bida at sinabi pa ng kapitan nila na open fire at nagpaputok na nga ang mga sundalo sa ating bida at nawala na nga ng malay ang ating bida. Na alala pa niya nung nasa dungeon pa sila na iyon ay tiyak na isang misensi ng binalak na pananambang sa isang regular na hunter ay agad na napatay ng walang pagkakataong lumaban. Ngunit nakaligtas ako sa mahigit 1,000 laban sa dungeon. Nasabi pa ng ating bida kung saan ang bawat laban ay kung mabubuhay ka o mamatay. Napasigaw na nga ang ating bida na galit at inatake na nga ng ating bida ang isang halimaw. Magkasunod na niyang inatake ang halimaw at natapos na niya ang lahat ng mga halimaw sa dungeon. Mga alaala ng ating bida pagkatapos makikita natin ang ating bida na nakaluhod sa harap na kapitan ng mga sundalo at tinutukan na siya ng baril at makikita natin na ipuputok na ng kapitan ang baril na kapit niya sa isip ng ating bida. Napamura pa siya. Sinabi pa niya sa kapitan ito ay maaaring maging mapanganib sa iyo. Na nga ng sundalo sa ulo ng ating bida ang kanyang hawak na baril at biglang may lumabas na system at ang sabi ng system malaki ang pinsala na nakita sa baga, puso, atay, utak at iba pang bahagi. Sabi pa ng system bibigyan ka ng pagkakataon na mailing mabuhay. Sabi ng system death confirm. Kita natin na tinapon na nga ang ating bida sa tubig habang siya ay lumulubog sa kalaliman ng tubig at may inaabot siya sa taas at may lumabas na system sa kanyang harapan na sinasabi nakakuha ka ng isang skill na karma. Katapos ng ating bida na mamiti na ibalik siya sa nakaraan na 10 taon. Sabi pa ng system ang iyong pagbabalik sa dati mong buhay at may makikita tayong sako na may laman na halimaw at ibinaba ito ng lalaki na may hawak sa sako at makikita natin ang bida pala iyon na nagbalik sa nakaraan. Sabi pa ng kasamahan ng ating bida na bilasan mo. Mayroon na lang tayong 45 minuto sa susunod na dungeon. Sabi pa ng isa may naglilinis nito. Tugon naman nung isang kasamahan nila may napalampas kang isa. May tumawag naman sa ating bida sa kanyang pan. Galan na Juno Kim magmadali at kolektahin ang mga bangkay. At napamura pa ang ating bida sa nagpapatay sa kanya.